If the result of the injury caused by the person during the physical act, if it results to physical ugliness. Sir, physical ugliness ba yung matanggal ng mo? Hindi. Pwede ka galing magmahas. Pwede ka galing mag-dismay lang ng manaw. Basta dapat guys, it cannot be restored by science. No, ma-restore ba siya? O, di ngipin lang. Pero pag yung tanong, matik, naguba gid ang niya nga gums, kag pila ka number of days siya nag-ayo, edi, doon ka magbase sa number of days for your physical injury. Diba? Madali lang man yan siya. Bilangin mo lang man yung number of days. Yan lang. Sex crimes. It is always triggered by emotion. No? O, ibig sabihin, kadalasan yan, kalibugan. Tama? And then, sex is normal human need. Hence, this must be considered in the investigation of sex crimes. Kaya nga po, mayroon pa ring marital rape under RA 8353. And then, mayroon bagong batas ang ating rape. That is RA 11648. Tama? Ngayon, tinaasan yung statutory rape. That is 16 years old. Pero, hindi siya mag-apply. May exception. Kapag yung edad is hindi po, yung gap ng edad nila, hindi po lalampas ng 3 years. Tama? However, kahit po na-comply yung edad na yon na hindi lumampas ng 3 years yung gap nila, pag below 12 years old yung bata, kahit pa consensual po yan siya, hindi po siya non-exploitative po yung sex na nangyari, statutory rape pa rin basta below 12 years old. Pag 12 years old hanggang 16 years old, tignan mo kung ilan yung edad ng dalawa. Kapag ka po yung edad ng dalawa hindi maglampas ng 3 taon and the rape is consensual, pinayagan, non-exploitative, etc., etc., matik yan siya, hindi siya makapapasok sa RA 11648. Pero, kahit na ganun yung edad nila, hindi lumampas ng 3 taon, basta yung biktima is below 12 years old, hindi yun mag-a-apply kasi statutory rape pa din siya. Tinaasan lang po yun sa 16. Yan. Ayan, virginity. Sa virginity naman, basic lang. Pang babae lang. According sa science. Pero, kung pinag-uusapan natin dito is religion, kasali pong lalaki dyan. Magkaiba po kasing konsepto ang religion at saka at saka science. Sa science, babae lang po ang may virginity. Kaya sabi niya dyan, it is the condition of a woman where the hymen of her vagina is still intact or unruptured. Wala pa nagisi. Daw may silupin daw, abi na siya. Wala ko pa abi na nakitaan. Daw may silupin na siya sa sulod. Tapos gamay pang buslot. Amo na kung gamay pang buslot, mahal pa na siya. Diba? Kung sa photography. Gamay buslot, taas ang number. Mahal pa. Kung nagadako ng buslot, barato na eh. No? Diba, Bisek? Yan. A condition of a female who has not experienced sexual intercourse, okay? And whose genital organs have not been altered by carnal connection. Sir, pero bakit sir, mayroon pong may mga babae po na hindi na dumudugo pag first time nila nagpunta? It's because of her physical activity. Example, siya po ay nag-taekwondo dati. Siyempre, mayroon pong tinatawag na natural na pagkagisi ng hymen mo. Yan, palagi kang nag-cycling. Yan, gymnastic ka. Sige ka kabika. No? Sige ka ka-split. Siyempre, as time goes by, nag-open gid na siya, siyempre. No? Sige ka kabika mo. Nan. So, matingala ka, nagambal sa imo, tong first time ka mo nga nag-sex, virgin pa ko, pero ikaw naman, wala man nagdugo. So, nagduda ka na lalaki. Putang ina daw na simpiat ko sinihaw. No? Amo tutong tuwa nga mag-uyab, nagpakonsulta tong babae kaya hindi na siya virgin. Mami, paano ko itago sa asawa ko na virgin pa ako?
Eh, hindi na ako virgin. Magbili ka ng food coloring. Ilagay mo doon sa higaan pagkatapos. Sabi naman ng lalaki, Daddy, paano ko malaman makasigurado na virgin pa yung asawa ko? Kasi ikakasal na sila bukas eh. Dapat may lumabas na pula. Dugo. Tinag-sex na sila karon. Putang ina. Nagsugid ang lalaki sa daddy niya. Daddy, hindi pula, green. Puta, mali na bakal niya ang coloring part. Hambal niya, oh. Putang ina, anak, natamaan mo yung abdo. Mali yung nabili. Mali yung nabili. Mali. Hindi pa nabi kinambal sa nanay niya, no? No? Dapat specific ka, nanay. No, specific ka. Dapat pula. Sabi mo na food coloring. Yung nabili niya, green. Sabi niya, si gago, anak, tamaan mo yung abdo. Defloration. Pag defloration naman po yan siya, yan po yung term na pag-devirginize ng isang babae. Hindi po devirginized ang tawag kasi, defloration po. So pag nagisi na po, yung dapat magisi dyan sa loob, matik defloration po yan siya. Laceration or rupture. Sir, bakit po laceration ang tawag? Kasi nga po, it is produced by a blunt object. Tama? May ara ka nakitaan nga utin nga kunhaw, talom. Ti kung talom na, laceration, hindi laceration eh. No? Incise eh, di ba? Ti kay ang ari na lalaki tumitigas man, blunt object. That is why, ang tinitignan ng investigador is the laceration, yung oklak-oklak na sinasabi ninyo. Di ba? Kay, syempre, if hindi na virgin yung babae, guys, basta puwinersa nga, labi na kung malapa, wala pa nagbasa-basa, kung ipilit mo na, sakit gid na siya. Tama? Opo, biskan ikaw ganun, masaktan ka. Yan, sakit. So, magkakaroon ng laceration. Yan po ang tinitingnan ng isang investigador. Opo. Okay? Note, pagdating sa rape, matik yan sa mere touching. Ginpahid-pahid mo lang, rape na. Isulod mo tanan para hindi ka lugi. Ha? Kung mag-rape ka man. Oh, meron pong ano ngayon na dismiss from service. Police major. Isang teacher sa Philippine National Police Academy. And it is because of sexual acts. Diba? Kinds of virginity. Yan. Sa kinds of virginity naman, meron tayong moral virginity. Anong ibig sabihin ng moral virginity? Wala talaga siyang kaalam-alam sa pagdating sa ganyang bagay. Hindi niya balaan ang mga kissing, romancing, and sexual intercourse. At hindi pa siya nakatry ng ganyan. Moral virginity. So, nangyayari yan sa mga bata, syempre. Physical virginity, nangyayari naman yan siya from elementary to high school. Kasi syempre sa napapanood niya, alam niya na po yung tungkol sa ganyan, pero hindi pa po siya nakakaranas. That is what we call physical virginity. Mayroon tayong dalawa na physical virginity. True physical virginity, hymen is intact. Ibig sabihin, wala gidman, no? Small opening, guys, oh. Ang kasya lang, smallest finger ang makasulod. Oh, gamay-gamay buslot niya pa. Nakagamay nga finger daw ang makasulod lang. Nakala niya? Kahit na nagbika pa siya. Okay? Physical virginity. True. Kapag false naman, yan, hymen is unruptured. Hindi pa nasira, hindi pa nabutasan. Pero, sabi niya guys, fingers of the examiner with the two or more fingers of the examiner with a less degree of resistance. Nga naman, because of her physical activity nga. No? Ang budlay sina, buong kamot nang nagsulod. Ay, putra guys, hindi na pwede eh. No? Kakadlaw siya. Pagsulod sang kamot, sang examiner, nabilin pagit ang relo. Di puga. Grabe ba? Sobrahan. May kawatan sa sulod ba? Demi virginity naman po, virgin pa din ikaw. Kahit na may experience ka na sa sex. Basta hindi pa nakabuo ng baby sa iyong ovaryo.
Okay sir. Sir, nabuntis ako sir, pero pinalaglag ko, virgin pa rin. No, hindi nga, ganun yon. Ang demi-virginity, biskan sa kalibo ka na nag-itot da, basta wala ka lang nabuntis pa. That is demi-virginity. Ay, virgin galigyapon ko. Yeah. Pero kung Virgo intacta guys, yan. Virgo intacta. Ha? Ang Virgo intacta naman, ano naman yan siya? Ay, sorry, baliktad. Yung Virgo intacta yung sinasabi ko pala. Ang demi-virginity is, naka-experience na pero hindi pa sex. Sorry naman, baliktad. Ay, yung Virgo intacta yung sinasabi ko kanina. Naka-experience na ng sex, hindi pa nagkaroon ng ng pagkakabuntis sa kanyang tiyan. Virgo intacta. Ang demi-virginity, hasta lang halok, hasta lang romansa, whatever. No, basta wala para sudlan ang iyang pukingking. So, kung nasudlan na siya, sang kamot, sang talong, whatever, kung ano ibutang mo da, mate, dire ka na. Yung mga may anak ka na, di ba girl? Hindi na siya virgin. Eto siya, si girl, hindi na siya virgin, kasi nagkaanak na siya. So, yung iba, ewan ko sa inyo, kung nakatry na kayo, kung nakatry na kayo ng sex, at hindi pa kayo nabuntis, demi-virginity yan. Guys, mga babae dyan kadalasan nahuhulog sa neuro pagdating sa neuro examination ninyo. Tinatanong kasi about virginity dyan. Opo. Pero ang sagot lang dyan, yes or no. Huwag mo itago. Kung hindi ka na virgin, okay lang man. Wala namang problema yan. Magpakatotoo ka. Sa lalaki kasi walang problema eh. Pag tinanong yan sa neuro exam, di aminin niya lang na virgin siya. Or hindi. Posible naman. Diba? Pero kung babae kasi, medyo nahihiya. No, kapag hindi na siya virgin. Hindi, pagdating sa neuro examination, aminin mo lang. Malalaman kasi yan, magkakaroon ng, alam kasi talaga nila mag-check eh. Yung ating mga psychiatrist at saka psychologist. Alam nilang nagsisinungaling ka or hindi. So, aminin mo lang, wala namang problema yan. Kasi ang neuro exam is a personality test. Hindi ka huhusgahan dyan. No, lalong-lalo na ngayon, kasi nga, panahon na ngayon, bumabata na ang nagkakaroon ng experience ng ganyan. Napapansin mo? No, sorry sa mga babae Noong panahon namin, ang palda ng high school dati, talagang dapat lampas tuhod. Tama? Ngayon, paiksi ay. Kita mo? I-insert pagid. No? Amo ng mga babae na, hindi ko sinasabing lahat. No? Dati, Pilipina, dalagang Pilipina talaga. Ngayon wala na. No? Yan. Tapos, because of social media natin, sa mga napapanood, natin, yan din ang isang impluwensya. Another thing is that, nakakalabas na kayo kahit anong oras sa gabi. Dati kasi talaga, alas 6, hindi ka na pwedeng lumabas pag babae ka. Akigan ni tatay mo. No, ngayon, isog ka pa man sa ginikanan mo. Balak Sipon mo dati, makisleep over ka. Mag-ano ka pa? Magpaalam ka pa ng maayos. Ngayon, marami nang nakikipag-sleepover kahit kanino. Qualified ang rape kapag, matek? 2 rape. Sige, sulat ko na lang din. You can ride it. Ang qualified rape, guys, pag yan, yung mga yan, ang kanyang kondisyon. Mamaya, wait lang Wala na pong sorry, nakalimutan kong sabihin. Wala na pong gender ang rape. Wala na pong gender ang rape ngayon, guys. Kasi dati, mayroon pong kaso, hindi ko, Leonin yata ang nag-decide. Si lalaki daw with carnal knowledge, na-rape niya yung isang tao. Tapos, knowing na babae siya. Tapos, only to find out, trans woman pala siya. So, lalaki siya na nagpatanggal ng ari at pinapalitan ng putay. Ang iyang buto. No? Tinanong-tanong ko po yan para at least may isasagot ako. May ibilin daw gyapon gali para ma-arouse ang trans woman. 'Di ba sa woman kasi mayroon kayong clitoris. Yan po yung talagang nagpapa-arouse sa inyo. Yan po yung arousal ng babae. Paano yung trans woman, sir? Wala naman siyang clitoris. Alangan namang gumawa siya ng clitoris. Wala. So, ang ginagawa pala niyan, yung utin, di ba tatanggalin yung utin?
Siyempre, papalitan ng pekpek. Iiwan po yung portion na ulo-ulo. Yung skin ng ulo-ulo ng utin, ilalagay doon sa loob. Para kung yun ang matamaan ng penis ng ibang tao, ma-arouse pa din siya. Kasi kung tinanggal mo yung ulo, wala na eh. Kaya mo man ang sensitive nga portion sang lalaki man, ng ulo-ulo. Diba? Amo na gusto-gusto nyo ginadilapan, gid. Diba? Amo na. Kaya mo man na, tituod ba daw, ano man kanin sa inyo man? So bong guys, dati, amo to, kung bago nagkaroon ng 11648 yung 11648, bago lumabas yun yung kaso. So anong kaso, sir? Impossible rape. Bakit? Hindi naman po kasi yun talaga natural na vagina. Tama? Ngayon, ha? Ano na? Hindi din sa rape with sexual assault kasi hindi naman yun vagina talaga. Hindi naman sa puwet di pinadala. Lalaki man siya. Pero ngayon nga, sa 11648, any person na siya. So kahit na trans woman yan siya, kahit na ito po ay science ang nagpapalit ng kanyang ari, rape pa din siya. Ngayon, dalawa po ang rape. Rape through sexual intercourse at saka rape through sexual assault. Okay. Sa rape through sexual intercourse, ito lang tatandaan nyo. Matek, isa lang. Ang iya nga buto, ex putay. Amo lang na. Tapos ano ang requirement niya? Ang requirement niya is mere touching only. Ha? Apo, that is sa rape through sexual intercourse. Dito po sa rape through sexual assault, marami. Una, buto sa bakbak. Ginan. Okay? Ang utin sa bunganga. To, buto sa anong lubot sa ano man? Lubot ha? Buli. Ubod. Wala lagi si Baldonado. 3. Biskan ano? Yes, that is in English, any object. That includes tongue and fingers and anything. Biskan ano? X, bule. And number 4, biskan ano? Nga isulod mo sa iya nga putay. Ano ang requirements ini? Kailangan may penetration. Sir, ginlampos na lang ang utin niya sa bakbak. Hindi eh. Physical injury. Dapat may penetration. Yes po. Dapat may penetration. Sir, ginlampos-lampos na lang. Hindi ba? Nga. Hindi gapon sa pagkakasar, di ginlampos-lampos ka. Gago ba lang? Buisit. Sir, putang ina. Pagsunod ko, sir, may tae pa man. Yaks. Napunggan, sir. Hawa. Hindi nakasunod, sir. Dapat yan magsunod. Dapat magsunod, guys. Penetration siya. And anything, guys. Sir, dila, sir, kasali, sir. Yes, dapat ginsulod niyang dila niya. So, kung gintilapan niya lang, sir. Interpreted as nagsulod na gyapon ko siya. No? Amo na siya, mag-drive max sila para magtig-aman dila niya. Drive max. Kabis ka na ano, sa iya nga. Butang na tumbler, sir. Pwede.
Elastic po kasi ang elastic po ang vagina ng babae. Ang puwet hindi po siya elastic. Hindi po. Amo na sakit siya kung magtubol ka, di ba? Oo. Kag hindi siya nagadako. Ang vagina is made elastic siya. Bakit siya elastic, guys? Kasi para pag mag-anak ka, pwede siya mag-expand. So para siyang gas. Mayroon siyang compressibility at expandability. Joke. Okay? Yan po yung dalawa. Kailangan ng penetration. Eto, hindi. Mere touching lang siya. Oh, mayroon pa ako narinig, kailangan daw sa sexual intercourse, dapat daw nagpasok talaga. Hindi po yun kailangan. Kasi mere touching lang sa labia majora. Na, yung chapodendum. Yun yung mga term. It constitutes now rape. Una, qualified siya kapag below 7, kapag alam mo na mayroon kang HIV or AIDS, nang rape ka para ma-transfer mo. Yan. Kasali po dyan ang mga men in uniform, guys. At kasali din po kami dyan na maliban po sa men in uniform, syempre na hindi po nasa custody nila yung babae. Pero pag ginamit niya po yung pagiging men in uniform niya at ni-rape niya po yung isang babae, matik qualified rape po yan siya. Yan. Alam niya na buntis. No? Ni-rape niya pa din. Yan. Alam niya na baliw. Alam niya na mayroon po siyang problema sa kanyang emotional functioning. No? Alam niya na physically handicapped siya. No? Bulag, pepe, bingi, putol ang kamay. Budlay-budlay pa no, nang rape ka sang wala sang kamot. Hindi gid siya maka-defense ang iyang kaugalingon. So, qualified rape siya. Yan. 18 years old po siya at below 18 na. At ang kanyang naging offender is si parent, ascendant, step-parent, guardian relative within the third degree or the common law spouse of the parent of the victim. Sir, paano pag 18 years old and above, sir? Rape lang po. Dapat below 18 talaga. And then the victim is under the custody of the police or military authorities or any law enforcement or penal institution. Yan. For example, doon po sa jail. No? Lalong-lalo na sa babae akong jail. So kapag ka meron po na-rapean dyan, matik yan siya. Qualified rape po. And then, ito, mga gangster, mga sindikato po nagkukumit nito. Yung riripin yung sarili mong asawa sa harap mo, sa harap ng parents mo, or sa harap ng kanyang mga anak, or any other relative within the third degree of consanguinity. Grabe no, kabastusan, kababuyan, no? Riripin yung asawa mo sa harap mo na asawa niya. Eh wala kang magagawa niyan kapag kasindikato po. May mga nangyayari bang ganyan, sir? Of course, marami po. And then, kapag ang nirape mo ay isa pong religious engage in legitimate religious vocation. Example po, madre, ganyan, pastora, yan, qualified rape po yan siya. Mayroon po nakasuhan dati dito sa Quirino, taga Quirino yata yun. O, Quirino, sa maalala ko. No, 129 counts of qualified rape. Kasi po ang kanyang nirape ay ang anak ng kanyang kinakasama. So, kasali man yan siya dyan sa step-parent, guys. So, yan, qualified rape. Tapos yung bata is parang 12 pa yata. 12 pa lang yung bata. Nalimutan ko kasi yung apelyido. Pero parang mayroon problema yung lalaki sa pag-iisip. Oo, parang may problema yung lalaki sa pag-iisip. Kasi doon din sa Amas, guys, yung nakwento ko nung nakaraan sa inyo, yung nagkaanak na siya sa anak niya. Opo, nung napreso yun, nagkakadlaw mang gani. Kadlaw-kadlaw lang mang gani. No, may diferensya gid man sa utak. Kaya kung wala ka diferensya sa utak, sino ang tarong nga tao nga ripon niya bata niya man? Diba? Klase. Ngayon, ano po ang effect ng pardon by the offended party? In case of marital rape, guys, for example, kunyari, yung misis ko, pinilit ko, iayaw niya. Makakasuhan ba ako ng rape dyan, guys? Yes, of course, that is marital rape. Kasi nga, without her consent pa din. Opo, that is marital rape. Kaya nga sabi ng Supreme Court dyan, no, love shall not be equated to lust. So kahit na mahal ka niya, hindi ibig sabihin nun, automatic, kakantutin mo na. Hindi ganun yon. So, pati nga sa mag-asawa, pwede kang makasuhan ng marital rape. Pag siya naman ang nagyaya at ikaw naman yung pagod, makakasuhan ka naman ng bawsi. Wala kang choice na lalaki.
Ang totoo. Kung siya ayaw niya, pinilit mo, marital rape ka man. Kung siya nagyaya, tapos ikaw naman yung pagod, hindi mo pinagbigyan, psychological abuse. Hindi mo ginagampanan yung pagiging asawa mo sa akin. Wala kang choice. So, dapat i-condition mo palagi yung katawan mo. Ganun na lang. Oo. Yan. In case of marital rape, guys, pag pinatawad ka na niya, walang problema yon siya. Yan na. Kapag ka naman, regular na rape lang, the marriage, the legal marriage siya, the valid and legal marriage, will extinguish rape. No? Kaya kadalasan, guys, no, kapag ka mag-uyab, tapos naghiwalay, in love yung babae sa lalaki, pakasuhan niya ng rape. So, mapugos. Sige, hindi ko ituloy itong rape pag pinakasalan mo ako. Parang ganon. Wala na. Parang naging shotgun marriage na din ang nangyari. No? Yes. Kasi guys, ang iisipin din ng lalaki, alam mo naman na walang rape doon na nangyari. Ang problema lang din guys, ang tagal talaga ng kaso sa Pilipinas. Abutin ka ng 4-5 taon. Eh kung wala kang pangpiyansa, rape pa naman is non-bailable. One of the cases that is not non-bailable. O di, pugos ka na lang eh. No? That is rape. Sir, what if sir, ni-rape mo po yung isang bangkay? Meron bang mga nangyayaring ganyan? Meron na pong 2 cases na na-noted na ganyan. Ayan po. Pag ni-rape mo po yung bangkay, kasi maganda yung bangkay, ang kadalasang gumagawa niyan is mga embalsamador. Opo. Paano po yun, sir? May kaso po ba? Yes, may kaso pa rin. Ang kaso niyan dyan is, bangkay is considered a property. Kaya nga po, may death certificate yan siya. So, kapag ka-rape mo po yung bangkay, makakasuhan ka po ng malicious mischief. Opo. Pero sa Kidapawan at sa Cebu, nangyari na po yan. Tungod sa kalami ang patay na buhi. As in, nung ni-rape nung embalsamador, nabuhay ang patay. As in, nangyari na po yan, Kidapawan at saka Cebu. So, anong ginawa? Pinakasan. Okay, syempre, pasalamat sila. Init pa ang bangkay mo. Init pa. Tapos tigwapa siguro tong na napatay. Hindi pa man na nila abrihan diretso. Hindi na nila abrihan pa diretso. Na gindala lang sa morgue within 24 hours, na-declare na napatay. Putang ina, tungod sa kalami ang patay na buhi. Nabuhay. Pinakasan. Meron na pong incident na ganyan, hindi po yan kalokohan. 2 na po, Cebu daw yung una, nung kami pa po ay, katulad ninyo, na estudyante pa. Tapos noon, dito, sa Kidapawan, may nangyari. Gin-rape sa embalsamador park. Buhi. Okay. Yan. Arrest. Pagdating po sa specialized crime investigation, dinidiscuss din to siya. Kaya lang din kasi dapat hindi ko na to nilagay. Kaya lang, sige na lang, nilagay ko na lang din yung mga abubot-abubot ng arrest, search, tsaka rape, tsaka custodial investigation. Basic lang naman yan siya. Itong tatandaan nyo. Sa arrest po, 2 lang. Arrest with warrant and arrest without warrant. Sa arrest, kapag sinabi mo pong arrest, that is the taking of the person into custody that he or she may be bound for the commission of the offense. Kapag po lang warrant of arrest na yan siya, order po yan sa ng korte. Memorize nyo na po lahat yan. Magkaiba lang po sila ng purpose ni search warrant. Katulad lang din po sa cyber warrant na diniscuss ko sa inyo last time. Ang purpose po ng mga cyber warrants na yon, syempre, para po sa mga digital evidence lang din. Ito naman po, ito po yung general. So pag sinabi mong warrant of arrest, it is an order in writing issued in the name of the people of the Philippines, signed by a judge, and directed to a peace officer, which is a law enforcer, commanding him or her to take a person into custody that he or she may be bound to answer for the commission of the offense. Kapag search warrant naman po, basic lang, palitan mo lang yung purpose. Commanding him or her to search for things or place and seize the contraband therein specified in the search warrant. Ganun lang. Ngayon, how arrest is made? 2 lang din guys. Hulihin mo siya, actual restraint, or nag-voluntary surrender siya. That's the time na effective na po yung arrest doon. So, ibig sabihin, sir, kahit na nag-surrender siya, arrest pa din yun. Of course, arrest pa din yun. Yun namang definition ng arrest talaga eh. And then, provided, syempre, wag po ninyong tatadyakan. Yun lang ang pakiusap ko po sa inyo pag kayo po ay naging pulis na.
Sa bagay, ang criminology meron po na hindi naman po kayo bago sa mga ganyan. Pero kapag ka kasi mga pulis na galing ng ibang kurso, medyo hindi po nila alam yung mga ganyan. Kasi during training, pagod na pagod, hindi na makapag-focus sa academics. Kaya yan ang advantage nyo pag nandun na kayo sa training, mga criminology. Bakit? Pag nandun kayo sa training, kahit tulugan mo yung klase ninyo dyan, alam mo yan. Bakit? Ang tinuturo doon, yung tinuturo din sa criminology. Tulog-tulog ka lang doon. Samantala yung mga nursing, education, totoo, hindi nila alam yan. Yung mga ganito. Siyempre, bago yan sa kanila. Pero patoslokon mo sang dago, hindi ka malo na sila. Nilain ang ilang ang giniskwilahan mo, di ba? Yan. Ito mga duty mo, basic lang. Alam na alam nyo man yan, di ba? Deliver mo yung tao sa pinakamalapit na jail or police station without delay. And then, kailangan mong sabihin sa kanya ang kanyang Miranda rights. Sir, paano kung Korean? Kasi 'di ba, sa Miranda rights kailangan sasabihin mo or babanggitin mo ang Miranda rights sa lengguwaheng siya po ay nakakaintindi at nakakasalita, tama? To the language he or she profess to speak and understand. Eh ngayon yung Korean hindi ka rin nakapagdala ng interpreter mo, no? Hindi ka nakadala. Hindi siya makaintindi ng English or any other language, Korean lang siya. 'Di ba? Anong gagawin mo, sir? Banggitin mo pa rin siya in English. And then, huhuliin mo dun sa stasyon nyo na ipapaliwanag sa kanya. So, kadalasan yan, tatawag na yan sila na nakakaintindi ng Korean or tinatawagan nila yung mismong embassy para i-explain sa kanya yung tinatawag na Miranda rights. Opo. Okay? Korean, example. Ngayon, ang pinag-uusapan ko natin sa rights na yan, yung tatlong rights na yan, ang pinaka-importanting rights dyan, pag tinanong sa board exam, yung pangatlong rights, which is the information right. Kasi, siyempre, you have the right to be informed of these rights. Yun yung karapatan mo eh. Kaya nga, mandatory po ang Miranda right. Kasi karapatan mong malaman mo ang inyong mga karapatan. Yun yung pinaka-importante, information right. Right to be informed of these rights. These rights. So, Tagalogin mo. Yun nga. Kaya nga nung time na si Tore, no, nakakahiya lang naman, no? Lalo na para sa ating mga criminology, memorize mo yan. Tapos siya, ang tagal na niya sa serbisyo, hindi niya memorize, tol. Hindi niya talaga alam. Ano ba to? Tapos, ang sinasabihan niya pa talaga, tol, abogado. Dating piskal, dapat alam niya yan, di ba? So, ano mangyayari? Kung hindi niya alam, guys, Tagalogin mo, Bisayoon mo, or kung ano mang lingwahe na alam niya. Yeah. Silence right. You have the right to remain silent. Anything you say or do can be used against you or in favor of you in any court of law. May karapatan mong manahimik. Ano man ang sabihin or gawin mo ay pwedeng gamitin laban or pabor sa iyo sa anumang hukuman. Do you have the right to an independent and competent counsel, preferably of your own choice? If you cannot afford the services of a private counsel, the state will provide you one from the public attorney's office. Karapatan mong kumuha ng iyong tagapagtanggol. No? Kung hindi mo kaya ang serbisyo ng isang pribadong manananggol, ikaw ay bibigyan ng gobyerno mula sa public attorney's office. At last, you have the right to be informed of these rights. Karapatan mong malaman ang mga karapatan mong ito. Okay? So, yung kailangan mo. Information right? Then, warrant of arrest. Alam niyo naman po ibig sabihin yan. Yan. Ito po, execution niya, 10 days. Execution. Pero wala po siyang expiration, ha? Ayan na naman tayo kasi wala pong expiration po ang warrant of arrest. Ang search warrant meron, that is 10 days. Opo. Sir, paano po pag lumampas yung 10 days, edi bumalik ka kay judge at sabihin mo hindi mo pa nahuli, maghingi ka ng extension. Opo. Ganyan lang naman yan. Pero minsan guys, sinasabihan na rin sila ng judge na, sige, bahala ka. Basta i-renew lang natin yan every 10 days pag hindi mo pa nahahanapan yung suspect na ipanapahanap sa'yo. O ganun lang. Wala po siyang expiration. Mag-e-expire lang po siya upon service of that warrant. Pag na-serve mo na yung warrant sa tao, expire na po yan. At hindi mo siya pwedeng i-recycle. One crime, one offense, one warrant of arrest po yan siya. Opo. And syempre, mag-e-expire din yan siya kapag nag-surrender na siya. Sir, bakit sir? Bakit mag-e-expire sir pag nandyan na po siya or pag na-serve mo na po? Yung warrant mo kasi ibabalik mo sa korte.
Oo, return of warrant na sinasabi natin. Maalala nyo pa yung sa cybercrime, di ba? Within 48 hours or upon the expiration of the period within which to execute the same. Whichever comes first. Na-remember nyo ba? O, ayan na naman sila. Nakalimutan na naman nila. Ano nga yung mga cyber warrants natin doon? WICD, DCD, WSSECD, and Tapat. SSECD and warrant to exam. WECD. No, 4 yun siya. Yung tatlo, ano yun? Yung tatlo, ano? Ano yung tatlo doon? Yung isa, ano rin yung isa? Yung isa doon, kapag nahuli po yung isang tao na mayroon po siyang digital device, no? At ito po ay nahuli siya ng walang warrant pero lawful po yung pagkakahuli sa kanya. Yung isa naman po, suspensahan mo siya. And then, ginapa-require mo siya na i-disclose niya, nagpapaalam kay korte na i-intercept mo yung data, at nagpapaalam ka na i-search po. No? I-search po yung mga device na alam mong pinaglalagyan ng mga dokumento na pwedeng gamitin ebidensya laban sa kanya. Yan. Ano naman po ang valid warrantless arrest? 3 lang naman yan. No? 3 lang naman yan. Ano ba yan? So, in flagrante delicto, dapat kompleto ha. Caught in the act of committing a crime. Hindi caught in the act lang. Okay? Kaya nga may delicto na term. Ayan, 3 lang naman dyan. Is actually committing, no? Is about to commit, and has just committed. Anong pinagkaiba po sa Hot-Pursuit Doctrine? Ang pinagkaiba po sa Hot-Pursuit Doctrine, sa Hot-Pursuit Doctrine, hindi mo nakita, hindi mo narinig, pero mayroon kang probable cause based on your personal knowledge. Example dito, nakita kong kunyari, nakita nyo na pinapatay ko siya, pap, in flagrante delicto. Nakita nyo na papatayin ko pa lang siya, in flagrante delicto. Tama? Nakita nyo na katatapos ko pa lang siyang patayin, in flagrante delicto. Tama? Sir, paano po yung Hot-Pursuit Doctrine dyan? Example, nandun ka sa kanto. Tama? Tapos nasa lubong mo ako, may dala-dala akong itak. Tapos duguan yung katawan ko. Tama? Ano tong pinuntahan niya? Review center. O hindi naman to slaughter area. Tama? Slaughterhouse. So, may personal knowledge ka na, may kutsilyo, duguan, may pinatay na tao to. Pero pag in-apply mo yun sa mga slaughterhouse, ay hindi pwede. Kaya alam mo naman na matatalsikan ka talaga ng dugo ng iniihaw mong hayop. Diba? So, mawawala doon yung probable cause. At saka yung last is fugitive or takas. Takas po. Arrest with warrant, syempre, requires preliminary investigation. Na-discuss ko naman yan sa inyo, di ba? Sa arrest with warrant, kailangan hanap mo na ebidensya bago apply, bago huli. Samantalang yung inquest proceeding, huli muna bago hanap ebidensya. Ganun lang. Yan yung bagong definition ng preliminary investigation. Sabi ko nga, hindi ko na dapat itatype yan kahapon. Kaya lang kasi, sabi nila, ilagay mo na lang, sir. No, kasi nga, madidiscuss nyo rin naman yan sa law talaga. Yan na po yung preliminary investigation, an inquiry or proceeding to determine a prima facie case, which is a reasonable certainty of conviction. And then, inquest, wait lang. It is a summary. Sorry naman. Inquest proceeding naman to determine lang po yung legality ng tinatawag po natin na arrests. Search. Search naman is examination. Anong ini-examine mo? Tao, bahay, or building. Papers. Pwede pa lang i-search ang papers or yes. Hanap ka ng dokumento. Effects or your personal belongings. Ano ang pong purpose ng search? I-discover mo contraband, no? Items prohibited by law. And discover some evidence of guilt to be used in the prosecution of criminal action. Ganun lang kadali. So ano yung sinesearch natin? Sinesearch tao, bahay, or building. Kasali na po dyan yung papers niya at saka yung kanyang mga personal belongings. So automatic, pag nag-search ka, alam nga naman sinearch mo lang, ay, nandyan pala talaga.
So, dapat kukunin mo. Seizure ang tawag doon. No? Confiscation of the personal property by virtue of a search warrant. So, ibig sabihin, pag may nakita ka, nakita mo yung mga item na nakalagay doon sa inyong search warrant, ay kukunin mo. Sir, pag hindi po nakalagay sa search warrant, pwede bang kunin? No. Tama? Kailangan specific po yung mga nandun sa search warrant. Kapag wala po yun, matik, hindi mo pwedeng kunin yon. Kasi nga po, mai-invalidate po ang search. So, dapat yung nakalagay lang sa search warrant ang kukunin mo. Pero, meron po ba siyang, ano sir, exceptions? Yes, marami siyang exceptions. Mamaya. Yan. Yung mga search warrant natin, yung definition niya. No? To search for a person, place, house, papers, or effects described therein and bring the same before the court. Ganun naman. Hindi ba nyo lang yung kanyang definition? Ano naman po yung kanyang mga object of search? Ano yung mga yan? Property subject of an offense. Example, ano ba yung pinangpatay mo sa kanya? Ang pinangpatay mo po sa kanya ay syempre yung chainsaw. Eh di pangitaon mo ang chainsaw. Di ba chainsaw yun? Kung baril, di baril. So sir, ang nilagay mo doon sa search warrant is kutsilyo kasi kutsilyo po ang nakitang stab wound doon sa katawan ng tao. So nilagay mo sa search warrant is kutsilyo. Nakakita ka ngayon ng baril dyan, pwede mo bang kunin? Hindi. Kasi nga kutsilyo po yung nakalagay doon sa search warrant mo. Kasali na din po dyan yung mga stolen, embezzled, and other proceeds or fruits of the offense. An example niyan, yung ninakaw mo na pera, ninakaw mo na property, etc. etc. And yung mga gagamitin mo pa lang, used, nagamit na, or intended to be used as means of committing a crime. And any items that are illegal. Basta ang tatandaan, kahit ano yan pwede mong kunin, basta nakalagay lang sa search warrant. Pag hindi nakalagay sa search warrant, hindi mo yan pwedeng kunin. Pwede ka makasuhan yan siya, guys. Pwede ka makasuhan dyan ng qualified theft. Bakit nga? Kasi nga po, may search warrant ka, tapos kinuha mo. Tapos wala naman dun sa search warrant ngayon. Sa application for search warrant, alam niyo naman po yan, no? Shall be approved for filing by the COP. Kung pag mag-apply po kayo, for example, ikaw po si Police Officer Juan de la Cruz. Pag nag-apply ka yan, guys, kailangan ipa-approve mo muna sa COP mo before ka mag-file. So, tapos, for example, office applying for search warrant. For example, palitan natin, Digos. Digos kasi, ginamit ko kasi sa Digos. Tacorong City Police Station. Yan. So, lagyan mo po yung office niya. And then, name of officer applicant. Patrolman Juan de la Cruz. Name of subject if any. So, kung alam mo kung ano yung subject niya, hindi subject. Yan. For example, search for stolen panty. Yan, for example. Di bahala ka kung ano po yung, ano po yung subject mo. Ngamay, ngaga, lama. Hindi specific, di ba? Siyempre dapat specific yung panty di ba? Address, place to be searched, but it must be specific. Diin. Sa diin. So, kunyari, dapat makita mo siya kung sa diin nga parte. Sa CR sang kwarto ni Boy Manyak. Example, ano po yung room na yon? Example, ang room na yon is room 1. Room 1 of the house of Boy Manyak. Sample lang. Sample lang man yan. And then, the specific statement of things, articles to be seized. Ano po yung pangalan ng mga bagay na yon? Ano po yung mga articles na kukunin mo doon? For example, ano yan? Bank records or yung ano tawag dyan? Passbook. Uso pa bang passbook? And then, ilalagay mo din po dyan yung sketch of the place to be searched. Talaga, sir? Yes, kaya nga po kailangan mo talaga ng intelligence report. Hindi mo po pwedeng malaman yan. Hindi mo pwedeng malaman yung area nang hindi na i-intilan yan. Kasi kailangan ng sketch, guys. So, kailangan ng sketch. So, ibig sabihin, kailangan ng intelligence report. Ayan. And then,
Search warrant, execution niya po is 10 days. At ang kanyang validity, 10 days lang din. Yan ang may expiration. Sir, yung warrant, sir, silent. Wala pong nakalagay kung anong oras po i-serve. Okay, pag silent po yung warrant, the interpretation, it is only servable within daytime. Unless the search warrant specifically provides that that warrant can be served at nighttime. So again, pag walang nakalagay sa search warrant kung anong oras siya i-execute, matik yan siya, umaga lang. Daytime lang. Yan. Only serve at daytime. So if served at nighttime, it should be indicated in the search warrant that such may be served at nighttime. Again na, pag walang nakalagay na pwedeng gamitin yan sa gabi, hindi mo pwedeng gamitin yan sa gabi. Ay, mga doctrines natin, ng search warrant natin, search warrant or search doctrines, ano yung mga yan? Alam naman nyo yan. Fruit of the poisonous tree. Any evidence obtained illegally cannot be admissible in evidence. Silver platter doctrine naman, if the evidence, kabaliktaran, obtained illegally and is admissible in evidence. Pwede pa ba yan, sir? Mayroong mga ganyan kapag hindi po na objection na. Apo. How about warrantless arrest? Ayan na siya. Ayan. Una, nandiyan po yung incidental to a lawful arrest. Apo. So, sir, pag nag-aresto ka, automatic ba magsa-search ka? Yes. Automatic po yan, kakambal po yan. So, meron kang warrant of arrest, nag-arrest ka ng tao. Pag-aresto mo sa kanya, kinapkapan mo. Nakakuha ka ng firearm, ng droga. Kailangan mo pa bang kumuha ng search warrant? Hindi na. Because it is incidental to a lawful arrest. Basta lawful lang po yung arrest, ha? Lawful po yung arrest. Sir, nadakpan mo siya, sir. Nagapanigarilyo sa gilid sang dalan. Tapos, gindakop mo siya. Pag dakop mo sa iya, incidental to that lawful arrest, nakuha mo sa iya isa ka sa siyang shabu, suspected shabu or firearm. Warrantless, pwede ba yun na valid warrantless search? Ha? Pwede ba? Pwede hindi. Siyempre hindi. Bakit? Hindi naman po inaaresto yun. No, binibigyan lang naman ng citation ticket. Ganun lang naman. And then moving vehicle, kasali po yan siya. Kapag may probable cause palagi, guys, pagdating sa warrantless search, And then seizure in plain view. Sa plain view doctrine, guys, ang tatandaan nyo, hindi pwede yung pinilit mong tingnan. No, pinilit mong tingnan. Dapat nakita mo lang, uy, sample, kunyari, ito po ay isang shabu. Wala naman pong shabu doon sa search warrant. Kasi nga po, ang sinesearch nyo naman po is firearm. So, ang sinearch nyo po, kunyari, itong classroom na to. Okay. Pag search mo, nakita mo lang nakalangapag sa lamesa. Tama? Uy, hindi naman nakalagay yan sa search warrant. Yang droga na yan. Pero nakita mo, in plain view, nakuha na niya, pwede mong kunin yan siya. Bakit? Hindi mo naman sinadyang tignan. Pero pag sinadya mong tignan, for example, natabunan to, or nakabox, inabrihan mo gintong box, hindi man kasali yung box sa search warrant mo. Inabrihan mo, nakakita ka sa drugs, kuwaon mo, ay, invalid po yun. Bakit? It is not a plain view. So, dapat sa plain view, nakita mo lang, hindi mo sinadya ba? Ha? Plain view. Unintentional. Hindi intentional. Okay tayo? Okay tayo? Example. Hindi man kasali yung cabinet. No, hindi kasali yung cabinet. Pero, ginli mo gintong cabinet. Okay? Wow, may ara. Doon nakitaan mo. Pwede ba na to? Hindi gani. Kasi dapat unintentional. That's correct. Consented. Yan. Ano yung mga consented, guys? Yan. Pagpasok nyo ng mall, consented po yan. Kaya nga man, kailangan may search warrant. Dapat, di ba? Tama. General rule, dapat may search warrant.
Sir, pero bakit ka nagpasok ng mall? Eh, sasabihin niya man, ay hindi lang ikaw magpasok, sir, ma'am, kung ayaw mong magpa-search. Di ano ginawa mo? O, pa-search ka na lang, tama? O, consented po yun or waiver. Stop and freeze. Yan. Kaya may nagdududa ka sa itsura niya kay daw ano siya, daw bago lang siya sa lugar nyo, or nakitaan mo nga may ara siya sa bukol sa iya nga gilid. Diba? So, pa-stop mo, and then you freeze him or her. Yan. Valid sa warrantless arrest. Lahat po yan dapat may probable cause. Yan. Emergency and exigent circumstances, tip information, binigay ng mga asset ninyo. Custom search, kasali na po yan siya sa mga hindi na kailangan ng search. Kasi kung kailangan pa ng search, guys, sa dinami-dami ng kargamento na dumadaan po sa ating Bureau of Customs, ano mangyayari? Uubusan sila ng oras. Mag-apply ka pa lang, mahirap na eh. No, di ba? So, okay na po yan. Kasali na po yan sa valid warrantless search. And then, routine airport security procedure, guys. Tandaan nyo po yan. Kasali po yan ang airport, guys. Kahit wala po yan silang warrant, search warrant, pwede po yan silang mag-search. Under RA 6235. An act prohibiting certain acts inimical to civil aviation, which is, kasali na po dyan yung provision na pwede silang mag-search kahit na wala po silang search warrant. Ano naman yung raid? Raid naman po ay sorpresa. Dapat may element of surprise. At tandaan nyo po, sa search, guys, sa raid, pinaghalo po yung search at saka arrests. So, ibig sabihin, pag nang raid yan sila, automatic yan siya, kailangan may search warrant, kailangan may warrant of arrest. Nakuha ninyo? Lalo na po kapag nag-raid po kayo ng isang laboratorio, hindi man kayo pwedeng magpasok pa rin dyan ng walang pahintulot. Kasi private property pa rin yan siya. So, kailangan armed ka dapat ng warrant of arrest at armed ka din dapat ng search warrant. So, ano yan siya? It is a surprise invasion of building or area, and it is a small-scale attack of limited territory. Ano ang mga legality niya? Kailangan mo ng search warrant at warrant of arrest. And the objective of the raid is syempre to apprehend, to obtain evidence of illegal activity by surprising the offenders in flagrante delicto habang kinukumit po nila yung crime. Parang si Fernando po Jr. lang. Di ba palaging ganyan yung mga movie niya? Tapos siya lang ang sumusulong mag-isa. Yan. No, kayang-kaya yan, no? Kaya syempre, hindi man siya matamaan ng bala. Kaya kaibigan niya mga Muslim. Mga Muslim kaibigan niya, tol. Kapag ka nakipagbarilan na si Fernando doon sa movie, tapos mayroon doon sa likod, ginasinggitan man siya sang Muslim nga nagatanaw sang movie. Sa talikuran ng ka, Fernando! And then recovered stolen property. Ano yung mga factors, guys, ng success ng raid? Dapat may yung size ng raiding party. Alam mo isang batalyon, yung dami nila doon. Naglakat ka mo, dalawa lang ka mo. No? Daw timo man? Diba? Ano yan? So, Cardo Dalisay? Bago lang nagliko, digid nalinlang na, hindi na nila mahanapan kung saan. Bago lang nagliko mo. Surprise. Dapat may surprise. And then, paspas. Speed. Superiority of arms. Balaan mo na ang ilang apusil dito, M4, M16, nagdala ka pistol lang, revolver pa ano ka? Fernando po. And simplicity of plan and operation, guys. Ano ang ibig sabihin yan? Kaya nga po, pag nagpaplano sila ng raid, guys, huwag kang pa-absent-absent. Kasi kung pa-absent-absent ka dyan, guys, matik yan. Hindi mo maiintindihan yung plano. Syempre, may plano ba yan, sir? Of course. Ito naman po, never mind, kayo na po magbasa niyan, yung composition ng raiding party, kayo na po magbasa dyan. Raid commander, assistant raid commander, etc., etc. Yan po. Nilagay ko lang yan para may mabasa kayo additional. Yan. Ano naman po ang custodial investigation? Yan.
Sa custodial investigation, guys, tandaan nyo ha, hindi po kayo pwedeng ipatawag basta-basta lang ng pulis. Ito ang tatandaan nyo ha. Dalawa lang po ang pwedeng magpatawag sa inyo. Si barangay, through summon, and si korte, through summon or subpoena. Opo. Sir, ano bang pinagkaiba ng summon, sir? Sa summon po, pareho po silang notification, nino-notify ka for your appearance. Okay po? Si summon, guys, pag hindi ka sumipot, waiver lang yun sa'yo. Pero sa subpoena, dalawang subpoena. Subpoena duces tecum at saka subpoena ad testificandum. Duces tecum, you bring document. Ad testificandum, you testify in court. Sulat mo, sir. Dalawa lang yan. Subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum. Pag duces tecum, you bring document as required in the subpoena. Then, ad testificandum, you are being subpoenaed to testify in court. Pag dalawa yan sila, lagyan mo lang ng et. Lagyan mo lang ng et. Duces tecum et ad testificandum. Kung dalawa yung purpose niya. So, dalawa. One. Nagaling ko na lang ito. Subpoena duces tecum, subpoena ad testificandum, and number 3, subpoena duces tecum et ad testificandum. Apo. Sir, anong pinagkaiba nila ng summon? Ang summon po at saka subpoena, halos pareho lang. Tsaka subpoena. Ang pinagkaiba lang, guys, pag hindi ka sumipot sa summon, kasi sa subpoena kasi, at saka summon, nire-require ang iyong presence. Apo. Ang pinagkaiba lang nila, si summon po, pag hindi ka nagpakita, waiver lang yun sa'yo. Waiver for your right to be heard. Samantalang si subpoena, guys, mandatory. Kung hindi ka maglakat, ay nako, contempt of court ang imo nga kaso for liability. So, are, wala problema kung hindi ka maglakat. Diba? Kapag barangay, kinakailangan ba nandun ka? Hindi So, magpatawag yan sila pangatlong beses. Pag hindi ka nagsipot sa 3 beses na pinatawag ka sa barangay, mag-i-issue siya ng certificate to file action. Yun po yun. Pero dito, pag hindi ka nagpakita sa korte, naku po, ipapatawag ka at ipapakontempt of court ka. Ito yun ang pinagkaiba ng subpoena at saka summon. Ngayon, pag pinatawag po kayo sa police station, nasa sa inyo. Pero, may karapatan po ba kayo na hindi pumunta? Yes, of course. Wala naman po silang karapatan na papuntahin ka doon. Kaya lang, mayroon po yan silang under RA 7638. Yan. Yan. Ang invitation niya po, to investigate in connection with the offense he or she is suspected of committed without prejudice to the liability of the inviting officer for any violation of law. Okay, ibig sabihin, pag pinatawag po kayo doon, at nagsabi po kayo doon, nagsalita po kayo doon sa custodial investigation. Wala po kayong abogado, wala lahat. Hindi naman po sila required na magpatawag sa'yo. Kahit na ano pong sabihin mo pa doon, matik yan, guys. Inadmissible lahat. Bakit? Pwede mo nga silang kasuhan, no? Without prejudice to the liability of the inviting officer. Kaya wag po kayo imbita ng imbita. Hindi po kayo pwedeng magkandak ng ganyan nang wala po kayong pinanghahawakan. Eh ngayon, sir, pag nandun ka sa custodial investigation, kailangan mo pa ng abogado? Of course. Kaya nga yun, yung isa sa mga violation ni Torre. Eh bakit hindi niya palapayitin yung kanyang anak? Eh abogado naman po si Sarah. Alas 12 na.
Pagkatapos ng custodial investigation, we have cybercrime investigation. Sa cybercrime investigation, guys, ano yan siya? Siyempre, alam nyo naman. Inimbestigahan mo po ang isang kaso na related sa cybercrime. This is the process of investigating, analyzing, and recovering forensic data or digital evidence of a crime just like other criminal investigators. Ang pinagkaiba lang, kasi special siya, digital evidence lang. No? And then, mamaya, alauna, please, ipagpatuloy natin, dito na po tayo sa Cybercrime Investigation Coordinating Center. Thank you.